Mga kababayan, kung maalala niyo po, si Alice Guo po ay napatunayang Chinese national sa korte. Napatunayan po siyang Chinese national sa korte, ibig sabihin illegal po yung pagiging mayor niya ng Pilipinas. Dito sa Pilipinas, illegal po na siya naging mayor at na-involve po siya di umano sa mga gawain sa Pogo or sa Pogo na alam naman po natin na sandamakmak ang natuklasang illegal na gawain sa loob ng Pogo. Meron pong tinorture at meron pong pumanaw dyan at kung ano-ano pang scam ang natuklasan dyan at saka human trafficking. Again, si Alice Guo po ay napatunayan na Chinese national. Pero gusto ko pong ipaalala sa inyo mga kababayan kung paano si Harry Roque ay tila naging instrumento ni Alice Guo. Hindi man siya inutusan ni Alice Guo pero in my opinion tila naging instrumento siya dito ni Alice Guo para ipagtanggol si Alice Guo at linlangin ang mga Pilipino. Pakinggan niyong mabuti ang mga sinabing salita dito ni Harry Roque mga kababayan kung paano nilait niya si Senator Rizon Tiveros na kumalkal at nagprotekta sa national security ng ating bansa sa pamamagitan ng pagbusisi at pag-iimbestiga kay Alice Guo. Pakinggan niyo po si Harry Roque at ang bawat salitang sasabihin niya dito kung paano po niya pinagmukhang masama si Senator Rizon Tiveros na nagtatanggol sa Pilipinas at sa mga Pilipino at kung paano niya pinagmukhang aping-api at kawawa si Alice Guo na eventually nalaman po natin na siya po pala talaga ang may ginagawang illegal at mga kasalanan sa mga Pilipino. Napatunayan po siya na siya Chinese sa korte. Pakinggan niyo po si Harry Roque kung paano siya gumamit ng mga atake para makakuha ng simpatya at suporta sa kanilang mga supporter, sa mga Pilipino basically. Kung paano niya inuto ang mga Pilipino gamit pa mismo ang Panginoon at ang pagpapaawa na paparusahan ba daw ang mga love child mga kababayan. Pakinggan niyo pong mabuti si Harry Roque kung paano, in my opinion, minanipula niya ang emosyon at pinaniwala niya ang mga Pilipinong sumusuporta sa kanila, ang mga DDS, kung paano niya inuto, nilinlang ang mga Pilipino sa pagtatanggol niya kay Alice Guo at pagbabalahura niya kay Senator Rizon Tiveros. Pakinggan po natin. Yung kanyang pag-amin na siya pala ay love child sa isang kasambahay, napakahirap pong aminin yon sa harap ng publiko. Kasi alam natin dito sa lipunan natin sa Pilipinas, may stigma pa rin kapag ikaw ay bastardo, anak out of wedlock or anak sa hindi kasal ng mga magulang. At syempre, lalong-lalo na kung ikaw ay isang anak ng kasambahay na mayaman ng iyong ama. Talaga naman pong mayaman, di hamak ang kanyang ama, Chinese nationality, tapos nabuntis ang kanyang kasambahay, ang resulta ay si Alice Guo. So, ako po, ang simpatya ko na kay Alice Guo. Kasi mantakin ninyo para aminin niya yung kanyang pagkatao na siya isang produkto na isang pagsasama sa isang amo at isang kasambahay. Napakahirap gawin po yan sa publiko. So ibabalik ko po ang tanong sa ating mga politiko, no? Ano ba talaga ang dahilan na ikaw ay nag-iimbestiga in aid of legislation? Ano ba yung batas na nais mong buuin sa pamamagitan ng pagsusuri ng pagkatao ni Alice Guo? Paparusahan mo ba ngayon ang mga love child? Di ba, hindi naman pinili ng mga love children na sila ay mapanganak sa ganyang circumstance? Lahat tayo sa tingin ko gusto nating mapanganak sa isang normal na pamilya, kasal na ama at ina. Pero hindi po nangyayari talaga yan. Napakadami po nating mga kapatid sa ating lipunan na anak sa labas o anak sa ganitong circumstance na sa ating society talaga naman pong skandaloso, tinuturing na skandaloso ang pagiging anak na isang kasambahay. No? Ay nako, ganun na lang po talaga ang simpatya ko. Sabi nga po nila, di ba, Jesus loves all the children. O hindi naman sinabi na excluded yung mga anak ng kasambahay. Hindi. Lahat po tayo, gawain ng Panginoon, lahat tayo ay minamahal ng ating Panginoon. Natural lang, gustong sabihin ni Alice Guo na sinabi niya na ordinaryo siyang mamamayan, may magulang, itinatago sa mata ng lipunan. Kasi nga po, pag ikaw itinanong, sino bang nanay niyan? Di lalabas kung sino ang nanay, kasambahay, di kahihiyan. Kaya ako po, naniniwala ako na yan yung dahilan kung bakit itinago siya doon sa loob ng kanilang farm. Now, sabi nung Senator Antivirus, ordinaryo kang mamamayan, pero meron kang helicopter. Ano naman ngayon? Alam niyo naman ho, sa kanyang testimonya, sila ay nagbababoy. Pero hindi po ordinaryong pagbababoy yan, ha? Imported na baboy po ata, sang-ayon doon sa aking mga nakakakilala kay Mayor Alice Guo na mga taga-Bamban. Hindi sila nagbebenta ng baboy para ikilo-kilo. Ang binibenta nila, mga inahin na imported na Dutch. Alam ko po yan. 42,000. Meron silang 3,000 heads na inahin. 42,000 na tagwa 1,000. Ang 42,000, 42 million, di ba po?
Oh, 42 million. Kaso, times 3 pa. So it will be 100 something million. Hindi naman po yan one-time deal lang. Tuloy-tuloy yan. So siguro po, talagang kung hindi bababa ng 300 million kada taon ang kanilang kinikita. Pero malaki rin po ang kapital nila kasi na-import nga nila yung kanilang mga inahin galing pa sa Europe. At saka siyempre, pakain yan, yung pataba, at saka yung biosecurity kasi kapag yan po ay napasukan ng ASF, patay lahat yan. So, kinakailangan talaga kontrolado environment at ito yung makikita nyo na parang naka-air condition pa yung mga baboy. Kung 42,000 naman kada ilo, aircon po talaga yan. So, ibig sabihin, kasalanan bang maging mayaman? Hindi naman po siguro dahil nagsusumikap naman yung ating mga kababayan para yumaman. So, sa akin nga, habang tayo ay nasa isang kapitalistang lipunan, hindi po kasalanan na maging mayaman. Parang naging kasalanan ni Mayor Guo ngayon na mayaman siya. Ang suma total, ano na ang naging resulta ng investigasyon? Siya ay mayor, merong pogo dun sa kanyang bayan at sinabi naman niya, yung pogong yan ay nagbigay ng trabaho sa 200 ng kanyang mga constituents at magbabayad ng local property tax at iba-iba pang mga taxes na nakukolekta ng bamban. Siguro yung ganong kalaki, hindi bababa sa 25 million na kikitain ng munisipyo yan. Kasalanan ba ng mayor na siya ay humikayat ng isang investor na nagbunga ng 200 na trabaho para sa mga taga-Banban at kumikita ng 25 million kada taon? Hindi naman po siguro. Now, nalinaw naman po niya. Binenta niya yung lupa. Siguro kumita siya dyan. Anong mali doon? Dito naman kapitalista talaga ang ating lipunan. Dapat kumita. Hindi naman tayo nagcha-charity work lamang. No? At ang importante, yung siya'y nahalal, completely nag-divest siya. Kasi alam niya na pinagbabawal ang ganyang mga negosyo kapag ikaw ay isang local executive. So sa tingin ko po, walang masamang ginawa si Alice. Ang lumalabas na kasalanan niya, anak siya sa katulong bilang isang love child at siya yumaman. Ito ba mga kaibigan ay kasalanan? Nako, kung gagawin pong sine ang talambuhay ni Alice Guo at ipinakita kung paano siya inaapin ng mga senador dahil siya ay isang love child, siguro po magiging box offer hit yan. At sa tingin ko, kapag nakita yung pelikulang ng mga mamamayan, baka ang susunod na takbo pa ni Alice Guo ay senador. Kasi alam ko ang Pilipino, ayaw sa mga nang Ayun mga kababayan, narinig niyo naman po, no? Uulitin ko, dinamay pa niya ang Panginoon. Sabi, mahal daw ni Jesus Christ yung mga bata, no? All children of the world. So, nakita niyo yung pag-atake sa emosyon ng kanyang mga followers, ng mga supporter nila. Ako kasi, never ako naniwala sa taong yan eh. Ginamit pa ang pangalan ng Panginoon at sinabi pa niya, paparusahan ba daw yung mga love child? Hindi po ba yun yung mga atake na talaga namang kung ikaw ay uto-uto at maniniwala ka agad, ikaw ay magagalit talaga kay Senator Risa Hontiveros at bibigyan mo ng simpatya at suporta si Alice Guo. Pero ano po pala ang totoo? Tama pala si Senator Risa Hontiveros na si Alice Guo pala ay Chinese national na naging mayor at bawal po yan. Dahil ang loyalty niyan ay nasa China, hindi sa Pilipinas. Yan po yung style nila yan po yung paraan nila Gagawa sila ng mabuti dito sa Pilipinas, but yung bigger picture, mas malaki po ang nawawala sa mga Pilipino. Imagine na kapag patayo ng mga pogo dito, nagpanggap na Pilipino. Pero anong sinasabi sa balita? Ang pogo ang laki ng utang sa tax. Wala po talaga tayong napala. Imagine mga kababayan, pinagtanggol ni Harry Roque. Ipinaresent niya si Alice Guo bilang api, kawawa, at ginipet para makakuha ng simpatya. At ipinaresent po niya si Senator Risa Hontiveros na kontrabida at masama. Ganyan po ang mga DDS. Para sa akin, ganyan po sila kadumi. Mas kinakampihan nila yung mga gumagawa ng mali dito na dayuhan dito sa bansa natin. Kaya ngayon napapatanong po ako bakit ganun na lamang ang pagtatanggol ni Harry Roque sa Pogo, kila Alice Guo, sa mga taong na-involved sa Pogo? Bakit ganun na lamang ang pagtatanggol niya sa mga ito, sa mga Chinese na iyon? Bakit ganun na lamang ang pambabastos niya at pagbanat niya kay Senator Risa Hontiveros na nagbusisi at nagpaimbestiga sa Pogo? Mapapatanong ka, bakit mga kababayan? And then maiisip mo, yung Mr. Supranational na kanyang PA yata yun, na assistant niya, nakasama niya sa ibang bansa, na tumira sa Pogo. Maiisip mo, yung di umano'y involvement ni Harry Roque, yung mga pirma niya, yung pag-represent niya dun sa mga opisyal nung Pogo, help me recall, pero yung po yung naaalala ko. Mapapatanong ka, bakit ginagawa ni Harry Roque yung mga bagay na yun?
Bakit mas pinili niyang bastusin, kalabanin si Senator Risa na pumoprotekta sa national interest and security ng bansa, at mas pinili niyang ipagtanggol yung mga involved sa Pogo? Mapapatanong ka mga kababayan, totoo ba ang findings ng mga hearing sa Senate at Quadcom na si Harry Roque ay involved sa Pogo? Totoo ba ang mga kasong isinampa sa kanya na human trafficking na non-bailable? Ngayon, kung si Alice Guo tumakas siya, pumunta ng ibang bansa, then later on napatunayan na siya talaga ay Chinese. At ayan na, mapapatunayan na yung involvement nila sa mga Pogo na yan, sa mga gawaing illegal involving Pogo. Then mapapaisip ka, si Harry Roque, umalis din ng bansa tumakas din sa mga pag-aresto sa kanya, umiiwas din. Now, tanungin niyo ang sarili niyo, may similarity ba sila ni Alice Guo? May pattern ba? Si Alice Guo kasi tumakas, and then later on napatunayan sa korte, may ginawang mali at illegal sa mga Pilipino. Chinese pala siya. Ngayon si Harry Roque, tumakas, pumuga, umiiwas sa pag-aresto. Tanungin niyo sarili niyo, may ginawa bang mali si Harry Roque? At bakit ganoon na lamang ang pangbabastos niya? Tinatawag niyang Hontivirus si Senator Risa Hontiveros. Binabalahura niya sa kanyang mga content sa Facebook. At todo tanggol siya sa mga kinakalaban ni Senator Risa Hontiveros. Pero so far, sino may mga pinatunayan dito? Si Senator Risa Hontiveros. Patungkol kay Kibuloy, kay Alice Guo, kay Aguila, at sa mga Duterte. Mga kababayan. Sino may napapatunayan? Si Senator Risa Hontiveros, mga kababayan. Kaya yung Michael alias Rene, malamang sa malamang, eventually, mapapatunayan natin na nagsisinungaling yan. Talagang nakakadiri, nakakasuka yung mga pinagagawa ni Harry Roque, to be honest with you mga kababayan. Nakuha nilang ipagtanggol yung mga dayuhang gumagawa ng mali at kasalanan sa mga Pilipino. Nakuha nilang gawin yon. Si dating Pangulong Duterte, sino pinagtatanggol niya at pinoprotektahan niya? Si Michael Yang, si Lincoln Ong, yung mga nadadawit sa Parmali, at hindi lang sa Parmali, mga kababayan, pati sa mga pinagbabawal or illegal na gamot. Si dating Pangulong Duterte pa mismo ang nagtatanggol. Sinong binalahura ng mga DDS? Si Trillanes. Pero it turned out na may bigat, may substance at nagme-make sense yung mga paratang at sinasabi ni Trillanes. Kung i-connect niyo po yung mga dots. Si Harry Roque, pinagtanggol niya yung mga Chinese na involved sa Pogo. Talagang humingi pa siya. Talagang gusto niya ng simpatya at suporta sa mga Pilipino para kay Alice Guo. Yung mga pagpapaawang sinabi niya dito, ang tindi. Kaya kung ikaw talaga'y uto-uto at madaling mapaniwala, talagang kakampi ka at susuporta ka kay Harry Roque at kay Alice Guo at magagalit ka talaga kay Senator Risa Hontiveros. Pero sino pala ang tama dito? Diba si Senator Risa Hontiveros? Kaya ngayon yung mga DDS na yan, ang yayabang na naman kung alipusta kay Senator Risa Hontiveros dahil lumabas yung video ni alias Rene. Pag nakialam dyan ng NBI, ngayong araw na ito, magsasampa ng formal na reklamo sa Senator Risa Hontiveros sa NBI. Ayan na, papasok ng NBI, malalaman kung sino yung mga taong nasa likod niyan. At mapapatunayan natin kung sino nagsasabi ng totoo. At sa tingin ko, mapapahiya na naman po ang mga DDS. Ilang beses na po silang napahiya. Pero ito again, yung ginagawa ni Harry Roque. Talagang para po sa akin nakakadiri, nakakasuka po. No? Nag-aapila ka sa emosyon ng mga Pilipino. Pinapaniwala mo ang mga Pilipino. Hindi mo alam na parang involuntarily, no? Hindi ka man inutusan ni Guo, pero in my opinion, tila nagpagamit ka kay Alice Guo para kaawaan siya ng mga Pilipino. Imagine, nasabi pa niya na from mayor daw, baka daw maging senator pa si Alice Guo. Kasi yung mga Pilipino daw po ay alam niyo maawain or kumakampi sa dehado or sa naaapi. Ganun po niya pinroject or ipinresent si Alice Guo, naaapi. At yan ang problema sa ating mga Pilipino. Uto-uto tayo, maawain tayo. Madali tayong mapaniwala ng mga drama. Sino bang maraming drama ang ginagawa? Matutulog sa loob ng kulambo, nasiraan ng sapatos.
nagkakamay sa karinderya. Ang daming drama, mga kababayan. Pero it turned out na niloko pala tayo. Sila pala itong may mga akusasyon at may mga probable causes na pumoprotekta di umano sa mga sindikato involved sa mga maling gawain, mga kababayan. Kaya kailangan po nating maging maingat at maging kritikal sa pag-iisip. Maging matalino, lalong-lalo na sa 2028. Dahil kung mga China na naman po ang iboboto nyo, babalik ang Pogo, lugot na naman ang West Philippine Sea natin. Dadami na naman ang makakakuha ng mga birth certificate, passport at mga lisensya na hindi naman talaga dapat nabibigyan. Dadami na naman po ang makakabili ng mga lupain sa Pilipinas na hindi naman po talaga mga Pilipino. Kawawa po tayo. Hirap na hirap tayo makabili ng bahay at lupa dito sa sarili nating bansa. Pero yung mga dayuhan na pinapabora ng mga tiwaling politiko dito sa bansa natin, na makiyaw na po ng lupain, parang tila nasakop na tayo. Nakakalungkot. And itong taong ito, si Harry Roque, maniniwala pa ba kayo dyan? Ni hindi niya nga kayang ipagtanggol ang sarili niya sa korte. Naturing ang abogado pero hindi kayang harapin ang mga kaso niya sa korte. Naturing ang abogado na paniwala ni Alice Guo. Naturing ang abogado, naging parang instrumento pa para paniwalain, linlangin ang mga Pilipino para magbigay ng simpatya at suporta kay Alice Guo. Nakakadiri, nakakasuka, at nakakadurog ng puso at the same time, mga kababayan. Sana wag na silang makabalik sa mga posisyon sa gobyerno dahil lagot na naman tayo, mga kababayan. Tila tayo po ay niluluto sa sariling mantika. In short, ginagago. Wag po tayong pumayag, mga kababayan. Wag na po tayong umulit. Maraming salamat po sa panonood. Sana po may na-realize kayo sa mga ibinahagi ko. Alam nyo, dito po natin napatunayan na kahit pala abogado ka na, kahit UP graduate ka pa, nagiging syunga ka pa rin pala, no? Kahit abogado ka na. Dahil sa pagiging panatiko or dahil sa katiwalian. Pero unfortunately sa kanila, may mga Pilipinong matatalino na magsisiwalat sa kanila. Mga totoong Pilipino na nagmamahal sa Pilipinas. Maraming salamat po, mga kababayan, dahil nandyan kayo, sumusuporta sa amin. Patuloy po tayong magsasalita at magre-raise ng awareness. Sana po makapag-komento kayo at malike nyo ang video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.